Praise the Lord. Hallelujah. Magandang umaga po sa ating Amang Makalangit. Amen. Na tumutunghay sa atin sa umagang ito, sa biyaya. Amen. At magandang umaga rin po. Amen. Sa bawat isa na idinako ng biyaya ng Diyos sa banal na gawain ito. Amen. Praise the Lord. At, samahan niyo muna po ako sa isang maikling panalangin. Dakilang Ama, aming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Lumalapit po kami, Ama, at humihiling ng inyong paggabay at patnubay sa umagang ito. Panginoon, dakilang Ama, unang-una po sa lahat, humihingi po kami ng kalinisan, Panginoong Diyos, ng puso at ng isipan. Kalinisan sa lahat ng aming mga nagawang mga pagkakamali, Panginoong Diyos, sa mga maling naging haka ng aming mga puso, sa mga maling pananalita na sambit ng aming mga bibig, sa mga maling kaisipan na dumako sa aming mga pag-iisip, Panginoong Diyos, sa mga maling gawa na ginawa ng aming mga kamay, Panginoon, sa mga maling lakarin na inilakad ng aming mga paa, patawarin mo po kami, Ama. Linisin mo po kami sa oras na ito. Hindi lamang sa oras na ito, Ama, kundi sa mga hanggang sa muling pagbabalik ng aming Panginoong Hesukristo, Ama. Alam namin na walang makakalapit sa inyong presensya, walang magiging kalugod-lugod sa inyong presensya, Panginoon, maliban na maging malinis. Hallelujah. Maging malinis kami, Panginoon, sa inyong harapan. Sa umagang ito, Ama, habang kami po inyong tinutunghayan sa inyong trono, hallelujah, kami po, Panginoon, ay nagpapasalamat muli sa buhay na hininga na muli inyong ipinahiram sa amin, Ama, upang masaksihan ang isang napakagandang umagang ito. Salamat po, Ama, sa lahat ng biyayang aming natanggap, Panginoon, sa buong isang linggo na naman na nakalipas, sa isang linggong muling nabawa sa aming paghihintay sa pagbabalik ng aming Panginoong Jesus. Sa isang linggo, Panginoong Diyos, na nakalipas, na ipinamalas mo sa amin ang kadakilaan mo, ang pag-ibig mo, Panginoong Diyos, ang pagmamahal ng aming mga magulang, ang pagmamahal ng aming mga kapatid, pagmamahal ng aming mga anak, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, sa lahat ng mga biyayang ito. Tunay nga po, Panginoon, na walang salitang maaring tumumbas upang ibalik namin ang mga pasasalamat na ito na ginagawa mo sa amin sa araw-araw. Patuloy mong kinakatagpo ang lahat ng aming mga pangangailangan, mula sa espiritual na pangangailangan hanggang physical at financial. Hindi ka nagkukulang sa amin, Panginoong Diyos. Naway ang patuloy lamang naming dalangin sa bawat araw, sa bawat oras, sa bawat minuto at sa bawat segundo ng aming buhay. Kami po ay gumawa ng maging kalugod-lugod kami sa inyong harapan, Ama. Ang aming mga gagawin ay patuloy lang maging kalugod-lugod, Panginoon, sa inyo. Salamat, Ama, at amin pong iniaalay sa inyo ang munting exhortation na gaganapin namin, Panginoong Diyos, sa umagang ito. Bless the words that will be shared this morning, O Lord. Bigyan mo po ng buhay sa bawat isa ang mga salitang maipapahayag, Ama. Hindi po ako, bagamat ako'y nag-aaral, nagbabasa, pero ang kalooban mo pa rin, Ama, ang siya nawang patuloy na mamutawi sa likod ng pulpitong ito, Ama. Hindi ang ganang akin, hindi ang katalinuhan ng tao, hindi ang anumang bagay, Panginoong Diyos, kundi ikaw lamang ang maipahayag sa araw na ito, Ama. Salamat po, Panginoon. Ang mumunting vessel na ito, it's weak, but because of your grace, O Lord, we became strong. Salamat po, Ama. Salamat po, Panginoong Diyos. Gamitin mo po ang vessel na ito. Wala itong kakayahan, capability na magsalita ng mga magagandang pananalita. Wala itong kakayahan na mag-encourage para baguhin ng isang tao ang kanyang buhay. Subalit ikaw lamang, Ama, ikaw lamang, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga salita, ikaw lamang ang maaring magbigay ng bisa at buhay sa mga salitang mapakikinggan at maishishare sa umagang ito upang siyang patuloy na bumago sa buhay at puso ng bawat isa sa amin, Panginoong Diyos. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin. Hallelujah. Praise God. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Exodus chapter 12, verse 12 hanggang 13. Amen.
Actually, napakahabang mensahe po ito ng ating kapatid. Amen. Pero sabi ko nga, hindi talaga ako hindi mahaba ang aking share. Maisi-share. Amen. Una ang Diyos. Amen. Kung anong kalooban niya, siya nawang masambit sa umagang ito. Amen. Sa Exodus chapter 12, verse 12 hanggang 13. Amen. For I will pass through the land of Egypt this night, and I will smite all the firstborn in the land of Egypt, both man and beast. And against all gods of Egypt I will execute judgment. I am the Lord. And the blood shall be to you for a token upon the house where ye are. And when I see the blood, I will pass over you. Amen. And the plague shall not be upon you to destroy you when I smite the land of Egypt. Amen. Praise the Lord. Maganda. Ang Diyos ang patuloy na magpala ng kanyang mga salita. Amen. Maari na po tayong makaupo. Amen. Amen. Praise God. Ang pinamagatan po ng exhortation na ito ay, amen, hangos, inspired. Amen. Sa message ng prophet, the token. Amen. Praise God. Nakita ko nga maraming pagkakataon na i-preach ng kapatid ang pangangaral na ito. Merong umaga, meron pang gabi. Amen. Praise God. At nais ko lang, sabi ko nga, habang may mga nabasa ako, pero hindi ko alam kung ano yung, amen, kung ano yung kalooban ng Diyos. Sabi ko, Panginoon, kayo na pong patuloy na mag-lead. Amen. At sa umagang ito, niloob ng Diyos na itong maging karapat-dapat na pagsaluhan natin sa exhortation. Amen. Itong binasa natin sa Exodus chapter 12, amen, isa ito sa isa sa mga himalang ginawa ng Diyos, amen, sa bansang Israel bago sila dalhin sa promised land. Amen. Ito yung time na dahil sa sobrang katigasan na ng ulo ng Parao, ng katigasan ng puso ng Parao, ayaw niyang palayain ang bansang Israel. Ayaw niyang palayain at ayaw niyang bumalik sa promised land. Binigay na ng Diyos yung deliverance, pero ayaw pa rin niyang i-grant yung deliverance na yun sa Israel. Kaya dumating yung time na papatayin na ng Diyos ang lahat ng firstborn sa Egypt. Amen. Whether it be man or animal, mamamatay ito. Pero merong binigay na kaligtasan ng Diyos. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Ito ang nagsilbing covenant ng Diyos sa Israel para maligtas siya. Amen. Para maligtas ang bansang Israel. Amen. Ibinigay niya yung instruction. Amen. Ibinigay niya kung ano ang dapat gawin ng mga Israelita. Amen. Kailangan nilang pumatay ng isang inosenteng hayop. Amen. At yung dugo ng inosenteng hayop ang siyang ilalagay nila doon sa amban ng kanilang pintuan. Amen. Sabi ng Diyos, sabi ng binasa natin, and when I see the blood, I will pass over you. Praise God. Hindi ko alam. Praise God. Hindi ko rin maintindihan sarili ko bakit. Praise God. Amen. It was a great privilege. Praise God. Amen.
sa mga ilang pagkakataon na pagtayo ko dito, amen. Ngayon ko palang naranasan ito na binabasa ko palang yung hindi ko po maintindihan. Hindi ko po maintindihan bakit pero nung nagbabasa naman po ako, maayos naman po yung pagbabasa ko eh. It's so powerful na hindi ko makontain bakit napapaluha ako sa kagalakan o sa amen. When God saw the token in us, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. He passed over us from death. Amen. Amen. Glory to God. Amen. Binigyan niya ng instruction ng Israel na kailangan gawin nila ang mga bagay na ito, na para pag dumaan na yung shadow of death, lahat ng makikita nito na amba na merong seal, lahat ng amba na merong blood, amen. Praise God, that death will pass over. Amen. And at one point in our life, praise God, yung patutungan ni Brother Elmer, amen, konting-konti na lang na in just 1 second pwede ka nang mapahamak, but because there was a blood covering us, amen. That's right. Because of the blood of Jesus Christ covering us, amen, we were saved from death, and now we're here into life, amen. Praise God. Sabi niya, Israel was commanded to stay under the blood until morning, amen. Until the shadow of death has passed through, sabi niya. Or else, sino man ang wala under that blood, amen. Sino man ang hindi nakasumpong sa ilalim ng token na yon na ibinigay ng Diyos, amen, wala siyang masusumpungan na kaligtasan sa Diyos, amen. We must remember, sabi niya, we must remember, no matter how good a person is, kahit gaano kabuti yung isang tao, or how successful he is in life, without Christ, we have totally lost everything. Amen. Amen. Without Christ, without the token, we have totally lost everything. Amen. Hindi ito bilangan kung ilan ang certificate na nakuha mo. Hindi ito bilangan kung gaano karami ang pera na naipon mo sa bangko. Hindi ito bilangan kung gaano mo kan na-memorize yung Biblia. Hindi ito bilangan kung gaano karami ng revelation na naunawaan mo. Ang hinahanap ng Diyos sa atin ay yung token. Amen. Praise God. Yung token ng Diyos. Amen. That's the Holy Spirit. Amen. That's the Holy Spirit of God. Without the token, God will recognize you. God will recognize us. Without that token. Amen. 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 Sabi ni Brother Branham nung ipinapangaral niya ito, ang isang nag-o-offer ng sacrifice, sabi niya, he must unang-una kailangan, alam natin ito na unang-una kailangan ang iaalay ng isang tao ay yung blameless, spotless, without wrinkle. Kasi yung inaalay niyang yun yung magre-represent sa kanya. The sacrifice and the person who sacrifice will become one, sabi niya.
He represents the sacrifice, sabi niya. And he has to put his hand dun sa sacrifice para malaman na ito yung sinasacrifice ng taong yun. Amen. And kailangan yung blood, sabi niya, the blood must be under that person offering, sabi niya. Kasi yun yung nagpapatunay na merong isang buhay na tumubos sa kanya, merong isang inosenteng buhay na ginitilan ng buhay. Amen. To represent him, to forgive his sins, sabi niya, para papatawad siya sa kanyang kasalanan. Amen. Praise God. Now, as Christians, sabi niya, sa pag-aalay ng Kristiyano, sa pag-aalay ng isang tao ng ganun, hindi siya mahihiya na ito yung tumubos sa kasalanan ko, sabi niya. Hindi siya mahihiya na itong hayop na aking iniaalay, ito yung in behalf of me. He died in behalf of me para tubusin ang aking kasalanan. At hindi siya mahihiya na kahit may tao na dumaan, even if there will be people who will pass by, makikita nila yung kalagayan niya at yung itsura niya na merong dugo, he was covered by the blood. Hindi siya mahihiya. He shows himself as Christian. Now we as Christians, sabi niya, we should not be ashamed of that, sabi niya. Hindi mo, pagkatapos mong tanggapin ang Panginoong Hesukristo, hindi mo itatago ito, hindi mo ito, praise God, hindi mo ito itatago sa iba na, praise God, ay baka malaman nila na Kristiyano ko, baka malaman nila na born again ako, malaman nila na I believe in this kind of preaching. No, you tell everyone about it. You tell everyone about it that you are a Christian, sabi niya. Praise God. We not only accept Christ, but you come to something greater than that, sabi niya. Hindi lang natin tinatanggap ang ating Panginoong Hesukristo, but we also accept something greater than that. After you've got it, don't take it and lay it in the shelf, sabi niya. Pag na-receive mo na, don't take it and don't lay it in the shelf. It has to be put in use. Amen. Praise God. Like going to a doctor, sabi nga, like going to a doctor. When you go to a doctor, and he diagnosed you of something, binigyan kanya ng gamot, amen. Praise God. At yung gamot, kailangan mong i-take yun. Kung yung doktor na yun ay nasa tamang kaisipan, praise God. Kung yung doktor na yun ay nasa tamang kaisipan, he is on his right judgment, bibigyan kanya ng gamot upang gumaling ang nararamdaman mo. Amen. And when you go home, pagdating mo sa bahay, hindi mo tinake yung gamot na ibinigay sa iyo. Amen. It's useless. You went to God, He gave you comfort, He gave you advice, He gave you the right word, but you did not take heed. It's useless. It's useless. Amen. In this case, sabi niya, just one moment of your decision might determine your eternal destination. One moment of your decision will determine your eternal life destination, your eternal destination. So, take it as He hands it to you. Ang regalo ng ibinibigay ng Diyos, ang regalong ito sa atin. Amen. No? Unless natanggapin natin ito, amen. Unless natanggapin natin ang biyayang ito, hindi ito mapapasa atin. Amen. Praise God. We have to make a decision. Amen. We have to make a decision. Amen. Sabi nga, to a world, this is a bunch of foolishness. Praise God. But to God, this is the only way. This is the only way. The only thing that He requires is token. The only thing that He requires is token. May mga nangaral sila sa pamamagitan nangaral sila ng salita ng Diyos, nagpagaling sila ng mga may sakit, bumuhay sila ng mga patay. Pero anong sabi ng ating Panginoong Hesukristo? Sinusumbatan sila. Amen. Lumayo kayo sa akin, magsilayas kayo sa aking harapan. Kayong mga, hindi ko kayo nakikilala, kayong mapaggawa ng katampalasanan. Ano yung hinahanap ng ating Panginoong Hesukristo sa kanila? Amen. The token. Amen. The token, the Holy Spirit. Amen. It must be there.
You cannot have the token until the fare is paid. You cannot. Sabi, ano ba yung token? Amen. Ano ba yung token? Naalala ko nung nag-aaral pa ako sa Manila. Pag sasakay ka sa LRT, amen, hindi ka maaring makasakay sa LRT hanggat wala kang biniling isang bagay. Ang tawag nila doon, token. Amen. Yun yung magiging pass mo para magkaroon ka ng free ride o para magkaroon ka ng ride papunta doon sa destination na pupuntahan mo. Now, kung wala kang token, hindi bubukas ang pinto. Hindi bubukas yung umiikot na entry door, amen. Hindi ka makakapasok doon hangga't hindi mo na ihuhulog yung token. Amen. And God is going to look for that token to each one of us. Hindi natin mapapasok, amen. Hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos, amen. Maliban makita ng Diyos yung token na yun sa atin. That's the seal, that's the Holy Spirit. Amen. Kanina nga amen. Praise God. That's the Holy Spirit. Kaya nga yun yung pinakamataas Yun yung, amen. Yun yung pinakamataas. Praise God. Yun yung maglalagay sa atin sa capstone. Amen. Yun yung maglalagay ng capstone. Amen. Praise God. And that Holy Spirit, sabi niya, that's the greatest force. Sabi niya, that's the greatest force. Amen. Kanina sa sharing namin ni Brother JD, nagsha-sharing pa lang kami, pero, amen. It's so great to talk about the Word of God. No? Napapalundag ka na yung puso mo napapalundag na sa kagalakan, sa mga salita pa lang na binabanggit. Amen. Praise God. Sabi niya, the blood showed that there had to be a life gone. Yung dugo, nagpapatunay na may nawalang buhay. Amen. Praise God. The blood was the token that the life had been given and that something had died. God's requirement that a life had been given and the blood had been shed. And the blood stood for the token that life was gone. The life of an animal that God had spoke should be taken, no? As a token nung nandun sila sa Egypt. Amen. The blood of an animal was God required from Israel as a token. But now the blood of Jesus Christ is what God requires from us. Amen. As a token. Now unless we accept Jesus Christ, we don't have that token. We don't have that blood. Amen. And if we don't have that blood, then don't expect anything from God. You know? Praise God. The believing worshiper, kung naniniwala tayo, if we worship God, and if we believe God, sabi niya, the believing worshiper was identified by his sacrifice, was identified with his sacrifice by the token. The token of God. Amen. Praise God. Amen. The blood is a symbol that the beast had died. Amen. And that the blood was gone out. And the blood stood for the token. Amen. Ang Panginoong Hesukristo, amen. Sabi nga, His blood became our covering. Kasi kung titignan ng Diyos yung ating mga buhay, kung titignan ng Diyos ang bawat isa sa atin, walang kagigiliwan ng Diyos. Amen. Walang makikitang maganda, walang makikitang mabuti ang Diyos. Amen. But because of the blood of Jesus Christ covering us, that's our token. That's our token. Walang nakikita ang Diyos Ama, kundi isang malinis na bagay. Amen. Kundi isang malinis na nilalang. Amen. Because of the blood of Jesus Christ. Amen. Because of the blood of Jesus Christ covering us. That's our token. Amen. Amen. And unless we have that token, we will not find grace. No? Hindi tayo makakatagpo ng biyaya. Amen. Praise God. The blood serves as our identification. Token of our identification. Praise God. Nung
amen, nung si Rahab, amen, nung lusubin ng mga Israelita yung Jericho, amen, nagkaroon ng isang covenant ang Israel, sila Joshua, amen, kung hindi ako nagkakamali, amen, Joshua, nagkaroon sila ng covenant kay Rahab, amen. At ano yung naging covenant niyang yun? Amen. That scarlet thread, that scarlet line na kailangan niyang itali, amen. Kapag nakita nila yun, amen, that's the token. They will be spared. And it's the same thing to us today, amen. If God will show that token to us, we will be spared. Amen. Kaya nga minsan, iniisip natin, muntik na tayong mapahamak. No? Iniisip natin, muntik na tayong mapahamak. But it's not our action, it's not our instinct, but it was because of the blood of God, blood of Jesus Christ covering us. Amen. God saw the token. That's why safety was sent right away. No? Kaya yung pagliligtas ng Diyos agad niyang ibinigay because there was a blood. No? There was a token. Amen. It's the only way, it's the only sign that God will ever pass. No? The death will pass from us. No? That's the only way. Praise God. The tokens got to be displayed. Amen. Mga kapatid. Day in and day out, saan man tayo naroroon, the token must always be displayed. No? Katulad ng patutuo ng ating kapatid, amen. Kung magkaroon man ng confrontation, amen, impromptu confrontation, amen, the token must always be displayed. We must not compromise. It should always show, amen. Kasi, amen, praise God, we represent Jesus Christ. No? Ang Panginoong Hesukristo, ang buhay ng Panginoong Hesukristo ang inialay para sa ating kaligtasan, para hindi tayo mamatay. Now, if we do not display, kung hindi tayo gumagawa ng mga bagay na, praise God, na hindi ikalulugod ng Diyos, we bring shame. We bring shame to the one who offered his life, who sacrificed his life for us. Amen. Praise God. Sabi niya, remember, if that token was not displayed, the covenant is annulled. Kung ang token, no, praise God, ay hindi natin minamanifest, amen, then the covenant is annulled. Well, God has nothing to do with us anymore. You know? Praise God. There was no covenant as long as the token wasn't there. The token stood for the covenant. Amen. God made a covenant with Israel. God made a covenant for us, to us. Amen. And we must stay under that covenant. We must stay under that token. Ano kayang mangyayari sa kanila? Amen. Kung merong isa sa mga ang Israelita ang lumabas nung gabing yon. Amen. When the angel of death had passed, you know, hindi praise God, sasapitin nila yung katulad ng sinapit ng mga Ehipsyo, amen, yung mga panganay, amen. And it's the same true to us, no? Katulad din natin ngayon, amen. If we will stay out of the word of God, then expect death will come, amen. Yes. Expect that death will come, amen. Amen. No, sabi niya, no matter how much you've done, no matter how good you are, when the wrath of God flashes, it will only recognize the token. Amen. Amen. Kapag dumating na yung galit ng Diyos, amen. Kahit gaano ka kabuti, amen. Kahit gaano ka kabait, amen. It's only the token that God will recognize. Amen. Kahit gaano karami yung revelation mo. Amen. And it's the token that will lead you. Amen. Kung anong dapat mong gawin. Amen. Kung anong dapat nating gawin amen, sa ating kung nagtatrabaho tayo, the Holy Spirit will guide us kung anong dapat nating gawin.
kung saan kung anong desisyon ang dapat nating gawin. Amen. The Holy Spirit will guide us. Nung minsan nga, amen, nais ko lang banggitin ito. Sa pag-sharing nga namin ni Brother JD, na-open up yung topic na fasting. Kasi noon, may sabi ng kapatid, kapag nagfa-fasting ka daw, hindi mo kailangan ipaalam na nagfa-fasting ka. Hindi mo kailangan sabihin na yung lulugod-lugod ka, oh, bakit malungkot ka? Bakit matamlay ka ngayon? Kasi nagfa-fasting ako. Wala nang essence yung pagfa-fasting pag ganun ang ginagawa mo. Amen. And the Holy Spirit Himself will guide us if we really need to fast. The Holy Spirit will guide us if we really need to fast. Merong shinare yung ating kapatid na merong isang tao na sumulat ng libro about fasting. And dun sa pagfa-fast, parang ipinattern yata dun sa pamamaraan ng pagfa-fasting ni Jesus Christ. Jesus Christ fasted for 40 days. For 40 days. Basahin natin. Matthew chapter 4 verse 2. Amen. And when he had fasted 40 days and 40 nights, so pagkatapos niyang mag-fast, he was afterward an-hungered. So pagkatapos ng 40 days, dun pa lang siya nagutom. Kaya dun nakita ni Satanas yung kahinaan niya. Sabi ng kapatid, sabi ni Brother Branham, kung nagfa-fasting ka at nagutom ka, kumain ka na, sabi niya. Hindi yung pagfa-fasting na yun na hindi kalooban ng Diyos. Pag nagfa-fasting ka, hindi mo mararamdaman ng gutom. Si Jesus Christ, He fasted 40 days at hindi niya naramdaman kahit isang beses na magutom. Because it was the Holy Spirit who was communicating, speaking to Him. Pag nagutom ka, kumain ka na. Kasi hindi nakalooban ng Diyos yung fasting na yun. Amen. Maraming nagfa-fasting, amen, nami-misinterpret, amen, yung ganitong bagay. Kung magfa-fasting ka, amen, sabi nung amen, sabi ng ating kapatid, yung nag-fasting, yung gumawa ng libro na 40 days hindi kakain, yung mga sumunod dun sa mga taong yun, yung pag nakita mo yung mga itsura nila, sabi niya, lumabas yung mga ngipin, pumasok yung, praise God, lumubog yung mga mata, amen. And sadly, some of them went to mental institution, amen. Praise God. Gutumin mo ba naman ang sarili mo, amen. Praise God. Gutumin mo yung physical body, amen. Gutumin mo ba naman yung sarili mo? Sabi ko nga, alam mo, this was proven fact, scientifically proven na pag ginugutom mo yung sarili mo, yung memory retention mo mabagal, madali kang makalimot. Pansinin niyo ito, pag ginugutom niyo yung sarili niyo, hihina yung memory retention niyo. Amen. Kasi walang pinoprocess, walang dinadigest yung bituka. Amen. Praise God. That was scientifically proven, no? Kaya ang pagfa-fast, it's a dealing with God. No? And the Holy Spirit will guide you kung kailangan mo nga talagang mag-fast. No? If we need. Sabi ng kapatid, pag nagutom ka na, tigilan mo na yung pagpa-fasting, kumain ka na. Kasi si Jesus Christ, nung naramdaman niya na yung gutom, dun sa 40 days, ika-40th day, no? Nagutom na siya, tinigilan niya na yung pagpa-fasting. Amen. Praise God. Kaya dun nakapasok si Satanas at nakita niya na gutom tong taong to because he did not eat for 40 days. And ikaw ba naman ang hindi kumain ng 40 days? Sabi nga, kahit na ang pagkain na kainin mo ay yung pinaka masagwang pagkain na natikman mo. Amen. Sa pagkakataong yun na yung pinakamasarap na pagkain. Amen.
Praise God. No? So, even in those things, kahit dun sa pagfa-fasting, the Holy Spirit will guide us. That token, kung meron tayong token, the Holy Spirit will guide us kung ano yung dapat nating gawin. No? Even in simple things. Praise God. Actually, hindi yung simple yung pagpa-fasting, hindi simple things. Pero even on simple decisions na dapat nating gawin, if God, kung meron tayong token, if we have, pero kailangan muna nating, we have to accept Jesus Christ first. Because He will give us that token. Amen. That blood will cover us. And that blood will serve as the token. No? Praise God. That will serve as our token to God. Sabi niya, praise God. Praise the Lord. Amen. So, praise God. Yun ang hahanapin ng Diyos sa atin, yung token. Amen. And that token, sabi niya, will help us. Doon maipapatong yung capstone sa atin once God had seen that token to us. No? And that blood of Jesus Christ. And we can only have that token once we have the blood of Jesus Christ covering us. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. May mga, praise God, may mga naisulat pa ako. Ngunit, doon lang po tayo dinala ng, praise God, ng salita ng Diyos. Amen. Nais ko pong, inaniyahan ko pong tumayo po tayong lahat. Amen. Praise God. Praise the Lord. Praise God. Dakilang Ama, aming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Panginoon, nagpapasalamat po kaming muli, Ama, sa kakaunting oras na ipinagkaloob mo sa amin upang aming mapagbulay-bulayan ang inyong mga salita. O Panginoong Diyos, naway itimo mo po sa puso ng bawat isa sa amin ang mga salitang aming narinig, Ama. Kung ano man ang mga bagay na hindi karapat-dapat, Panginoong Diyos, alisin mo po ito sa puso namin, Ama. At ang i-retain mo lamang po, Panginoon, ay ang mga salita mo. Kung may mga nabanggit po ako, Ama, na mga bagay na hindi karapat-dapat, help my brothers and sisters go back to the Word, O Lord. Ito lamang ang karapat-dapat na gawin namin, Ama, to always go back to the Word. Salamat po, Ama, sa biyayang ito na binigay mo sa amin. The blood of Jesus Christ. Because of His blood, O Lord, we were spared. Because of the blood of Jesus Christ, we were saved, O Lord. Salamat po, Ama, sa kaligtasang ito. Panginoong Diyos, inaamin ko, Ama, salat sa karunungan ang inyong abang lingkod, hindi marunong, maaring hindi marunong magsalita, Panginoong Diyos. Subalit, Ama, Ikaw ang nagbibigay buhay sa mga salitang ito na aming napag-aaralan. Bigyan mo po ng buhay ito sa aming mga puso at isipan, Ama, upang sa aming pagpapatuloy sa paglakad namin sa sanlibutang ito, Panginoon. Patuloy na maipakita namin, we can show to the world, O Lord, the token that you have bestowed on us, O Lord. That token, that blood of Jesus Christ that saved us from death, O Lord. Salamat po, Ama. Thank you, Lord God. Salamat po, Panginoong Diyos, sa lahat ng kabutihang mo ito sa amin. Bless each and every one here, O Lord. Bless our brothers and sisters. I-bless mo po, Ama, ang mga gagamitin mo, Panginoong Diyos, sa likod ng pulpitong ito, Ama. Salamat po, Ama, at patuloy kaming nagpapakumbaba, anuman po ang aming mga kahilingan, Ama, aming itinataas ito sa inyo, at patuloy naming idinadalangin ang nalalabi pang oras, ang nalalabi pang bahagi ng gawain, ang katagumpayan ng gawain ito, Ama, ay patuloy naming iniaalay sa inyo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. Amen. Praise God.